Magandang araw sa inyo, Miss Jamie, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako si Danica, taga Batangas. Sa edad na 20, marami na akong pinagdaanan na akala ko noong una ay hindi ko na malalagpasan. Ulila na ako ng lubos. Ang tatay ko, hindi ko na nakilala o nalaman kung nasaan man siya. Ang nanay ko naman, na siyang tanging sandigan ko, ay binawian ng buhay dahil sa sakit noong 15 taong gulang pa lamang ako. Napakahirap, Miss Jamie. Iyong sa edad na dapat ay nag-aaral ka at naglalaro. Bigla kang may iwan sa gitna ng kawalan. Dahil sa wala ng suporta sa akin, hindi na ako nakapag-aral. Mayroon naman akong mga kamag-anak dito. Pero alam naman nating lahat ang realidad. Iba pa rin kapag sariling magulang ang kasama. Ang magulang, kahit butas ang bulsa, gagawa ng paraan para sa anak. Pero sa kamag-anak, isang subong kanin lang hingin mo, may maririnig ka pang masakit. Yung tipong ipaparamdam nila sa iyo na pabigat ka. Kaya naman, sa halip na umasa sa kanila, pinili ko na lang magtrabaho. Naging tendera ako ng tilapia sa palengke. Araw-araw, maaga akong gumigising. Tinitiis ang lansa at lamig ng yelo para lang may maipanawid sa gutom. At doon ko siya nakilala, si Juan. Si Juan ay 45 taong gulang na noon. Byudo na siya at nagtatrabaho bilang bus driver sa Manila. Sa simula, normal lang siyang customer. Magkano ba itong tilapia? Tanong niya sa akin isang umaga. 130 lang po ang kilo, boss. Sagot ko naman ng may kasamang ngiti, kahit pagod na. Hindi ko akalain na ang simpleng transaksyong iyon ay mauulit ng mauulit. Halos araw-araw na siyang bumibili sa akin hanggang sa naging palagayan na kami ng loob. Madalas kaming magbiruan habang tinitimbang ko ang kanyang binibili. Hanggang sa isang araw, may dala na siyang pasalubong. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ang maliit na paper bag. Napatingin ako sa kanya. Nagtataka. Para saan po to? Ngumiti siya. Iyong ngiti na parang may halong hiya at saya. Wala lang. Napadaan ako sa bakery. Naalala kita. Dahan-dahan kong binuksan ng supot. 2 pirasong ensaymada at isang bote ng malamig na soft drinks. Simpleng bagay lang iyon para sa iba. Pero para sa akin, na halos walang nagbibigay ng kahit anong walang kapalit, parang may kung anong init na kumalat sa dibdib ko. Salamat po, mahina akong sabi. Mula noon, hindi na lang siya basta customer. Tuwing darating siya, may dala na siyang kwento tungkol sa biyahe niya sa Maynila, sa mga pasaherong nakakasabay niya, at minsan, tungkol sa kanyang yumaong asawa. At ako naman, hindi ko na malayang nagkikwento na rin tungkol sa hirap ko, sa nanay ko, at sa mga pangarap kong matagal ko nang isinantabi. Alam mo, Danica, sabi niya minsan habang hinihiwa ko ang isda, matapang ka. Hindi lahat kakayanin ang pinagdaanan mo. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko, may kakaibang saya. Parang sa unang pagkakataon, may nakakita sa akin. Hindi bilang pabigat, hindi bilang kawawa, kundi bilang isang taong may halaga. Habang tumatagal, napansin ko na mas hinahanap ko ng presensya niya. Kapag hindi siya dumadaan, parang kulang ang araw ko. At kapag dumating naman siya, kahit pagod ako, bigla akong nagkakaroon ng lakas. Isang hapon, habang papalubog ng araw at nagliligpit na ako ng paninda, bigla siyang dumating. Uuwi ka na? Tanong niya. Opo, wala na pong 20. Saglit siyang tumahimik, parang nag-iisip. Tapos tumingin siya sa akin ng diretsyo. Danica, pwede ba kitang yayain kumain? Napatigil ako. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi pa ako nakaranas na yayain ng ganito. At sa totoo lang, may kaunting kaba sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil sa agwat ng edad namin at sa takot na baka mali ang iniisip ko. Boss,
Nakakahiya naman po. Juan, putol niya. Nakangiti. Juan na lang. At huwag kang mahiya. Simpleng kain lang naman. Sa gabing iyon, si isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Unang beses kong maramdaman na hindi ako nag-iisa. Habang kumakain kami ng mainit na sabaw at pritong ulam, hindi ko napigilang matawa sa mga kwento niya. At siya naman, tahimik lang akong pinagmamasdan, na para bang kontento na siyang makita akong masaya. Pero kasabay ng unti-unting paglapit namin sa isa't isa, unti-unti ring sumisilip ang mga tanong sa isip ko. Tama ba to? Anong sasabihin ng ibang tao? At higit sa lahat, hanggang saan ito pupunta? Hindi ko alam ang sagot noon, Miss Jamay. Ang alam ko lang, sa gitna ng hirap at lungkot na matagal ko nang dinadala, may isang taong dumating na kahit papaano, nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Danica, oh, tikman mo itong chocolate. Galing pang Manila yan. Masaya niyang saad. Napangiti ako. Salamat po. Madalang lang po akong makakain ng ganito. Dahan-dahan kong tinanggap ang chocolate mula sa kanyang kamay. Nakabalot pa iyon ng maayos. Parang espesyal na espesyal. Hindi ko agad binuksan. Parang gusto ko pang patagalin ang pakiramdam na may taong nagbigay sa akin ng ganito nang walang hinihinging kapalit. Totoo ba? Hindi ka pa nakakakain nito? Tanong niya, bahagyang nagulat. Umiling ako, may konting hiya. Hindi po masyado eh. Madalas po kasi. Sapat na yung may makain sa araw-araw. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan lang niya ako. Pero hindi yung nakakailang na tingin ha, kundi parang may halong awat pag-unawa. Tapos ngumiti siya. Marahan. Simula ngayon, hindi na yan mangyayari. Sabi niya na parang may pangakong nakapaloob sa simpleng pangungusap na iyon. Doon na siya naglakas loob na hingi ng number ko. Sabi niya, para raw mas madali siyang makapagpabili o makapagpabiya ng tilapia kapag uuwi siya galing biyahe. Dahil matagal ko na siyang kilala at mukha namang desente, ibinigay ko na rin. Habang dinidictate ko ang numero ko, napapaisip ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang kaba sa dibdib ko. Iyong tipong hindi ko maipaliwanag kung takot ba o excitement. Siguro dahil sa unang pagkakataon, may taong gustong manatiling konektado sa akin kahit hindi kami magkasama. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa maliit kong higaan, hawak ang lumang cellphone na minsan pang napuputol ang signal, bigla itong umilaw. Isang mensahe. Danica, nakauwi ka na ba? Ingat ka palagi ha. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Simple lang ang text, pero parang may init na dumaloy sa puso ko. May taong nag-aalala. May taong nagtanong kung ayos lang ako. Miss Jamay, doon na nagsimula ang aming komunikasyon. Kahit nasa Manila siya at nagmamaneho, hindi siya nakakalimot mag-text o tumawag. Lagi niyang tinatanong kung kumain na ba ako o kung anong gusto kong pasalubong pag uwi niya. Unti-unti, nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi dahil sa mga material na bagay, kundi dahil sa atensyong ibinibigay niya. Isang bagay na matagal kong hinanap, simula nang mawala ang nanay ko. Minsan, tatawag siya habang nasa biyahe. Danica, kumusta ka na ba? Tanong niya. Rinig ko ang ingay ng makina ng bus sa background. Ayos naman po. Kayo po ba? Huwag mo kong alalahanin. Basta ikaw, alagaan mo sarili mo. At sa bawat ganoong usapan, pakiramdam ko, unti-unting napupuno ang mga puwang sa puso ko. Mga puwang na iniwan ng pagkawala ng nanay ko, ng kakulangan ng pagmamahal, at ng pakiramdam na wala akong kakampi sa buhay. Dumating pa sa puntong inaabangan ko na ang bawat mensahe niya. Kapag hindi siya nakakapag-text, nag-aalala ko. Kapag tumatawag siya, kahit pagod ako sa maghapong pagtitinda, nagiging magaan ang pakiramdam ko. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang nagsalita sa kabilang linya. Medyo seryosong tono. Danica,
Gusto kitang makita. Hindi lang yung sa palengke. Tumahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot. Pwede ba kitang yayain pumunta dito sa Maynila? Dagdag niya. Mas mahinahon na ngayon ang boses. Kasama mo ko. Aalagaan kita. Paglipas ng 2 buwan, inaya niya akong sumama sa kanya sa Manila. Noong una, ay nag-aalinlangan ako. Pero nanaigang tiwala ako sa kanya. Pinatira niya ako sa kanila at hindi na niya ako pinagtrabaho. Sabi niya, siya nang bahala sa lahat. Hindi man siya milyonaryo, pero sapat ang kinikita niya para pasayahin ako at ibigay ang mga pangunahing pangangailangan ko. Mayroon siyang isang anak na babae, si Angelica, 16 na taong gulang. Noong una, mailap siya sa akin. Siguro'y naninibago o natatakot na mapalitan ng kanyang ina. Pero dahil hindi naman kalayuan ang edad namin, unti-unti kaming naging close. Naging parang magkaibigan o magbarkada kami dahil pareho kami ng mga hilig. Noong una akong tumira sa bahay nila, ramdam ko agad ang distansya niya. Kapag dumadaan ako sa sala, tahimik lang siya, nakatutok sa cellphone o kaya'y nagbabasa. Kapag kinakausap ko, maikli lang ang sagot. Opo, hindi, o kaya'y tango lang. Hindi ko siya masisisi. Ako rin naman. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka ganoon din ang maramdaman ko. Kaya imbis na pilitin ang sarili ko sa kanya, hinayaan ko muna. Pero sa maliit na paraan, sinubukan kong magpakilala. Kapag nagluluto ako, tinatawag ko siya. Angelica, gusto mo bang tumulong? Minsan, umuupo lang siya sa tabi ko habang naghihiwa ako ng gulay. Tahimik pa rin, pero kahit papaano, nandyan na siya. Hanggang sa isang araw, napansin kong pareho kami ng pinapanood sa cellphone. Uy, pinapanood mo rin yan? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Medyo nagulat. Ah, opo. Kayo rin po? Ngumiti ako. Oo, favorite ko yan. Doon nagsimula. Mula sa simpleng pag-uusap tungkol sa palabas, nauwi sa mas mahabang kwentuhan. Tungkol sa school niya, sa mga kaibigan niya, at sa mga pangarap niya. Hanggang sa dumating sa puntong sabay na kaming tumatawa sa iisang joke, sabay kumakain, at minsan, sabay pang nagpupuyat. Unti-unti, nawala ang ilang sa pagitan namin. Hindi man niya ako tinatawag na nanay, pero ramdam kong tinanggap niya ako. Hindi bilang kapalit, kundi bilang isang taong handang umintindi at sumuporta sa kanya. Isang gabi, habang nagpapahinga kami ni Juan, bigla siyang nagtanong, Danica, gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Napatigil ako sa pag-inom ng tubig. Parang hindi ko agad naintindihan ang tanong niya. Ha? Juan, malaking gastos yan. Ayos na ako dito. Sa totoo lang, matagal ko nang ibinaon sa limot ang pangarap kong makapag-aral ulit. Para sa akin, sapat na may trabaho at may nakakain sa araw-araw. Ang pag-aaral, para na yun sa ibang tao. Hindi na para sa tulad kong napag-iwanan na ng panahon. Pero matigas ang paninindigan niya. Ayos lang sa akin. Pag-aaralin kita hanggat kaya ko. Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong karir. Hindi lang iyon basta alok. Ramdam kong sinseridad sa boses niya. Parang gusto niyang ibigay sa akin ang pagkakataong nawala noon. Juan, nakakahiya naman. Mahina akong sabi. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin. Umiling siya. Sabay hawak sa kamay ko. Hindi ka pabigat, Danica. Pangarap mo to. At gusto kitang tulungan maabot yan. Pinilit niya ako. Hanggang sa pumayag ako. Sabay na kaming pumapasok ni Angelica sa school. Siya sa high school. Ako naman ay kumuha ng business administration. Napakasaya sa pakiramdam na makakahawak ulit ako ng ballpen at libro. Lalo kaming naging solid ni Angelica. Sabay kaming nagre-review at nagtutulungan sa mga projects. Tuwing umaga, sabay kaming umaalis ng bahay. Pareho kaming may baong pagkain na inihahanda ni Juan. Sa biyahe,
Nagkukwentuhan kami. Minsan tungkol sa assignments, minsan naman tungkol sa crush niya o sa mga kaklase kong nakakatuwa. Kapag gabi naman, nagiging study buddies kami. Nakakalat ang mga papel, libro, at reviewer sa mesa. Minsan, siya pang nagtuturo sa akin. Ate Danica, ganito po yan. Sabi niya, sabay turo sa notebook ko. Napapangiti na lang ako. Hindi ko inakalang darating sa punto na ang anak ng lalaking minahal ko ang magiging katuwang ko sa pag-abot ng pangarap ko. Noong nasa third year college na ako, isang pagsubok ang dumating. Nabuntis ako. Natakot ako noong una. Akala ko ipapatigilin na ako ni Juan dahil magiging doble ang gastos at hirap. Pero laking gulat ko nang hawakan niyang kamay ko at sabihin, ituloy mong pag-aaral hanggat kaya mo at pinapayagan ka pa ng doktor. Narito kami para sa'yo. Hindi ko napigilang mapaiyak. Akala ko, iyon ang katapusan ng pangarap ko. Pero sa halip na hadlangan ako, lalo pa niya akong sinuportahan. Si Angelica naman, mas lalo pang naging maalaga. Ate Danica, huwag ka na pong magbuhat. Ako na po. Sabi niya minsan, sabay kuha ng bag ko. Kapag masama ang pakiramdam ko, siyang nag-aabot ng tubig. Siyang nag-aalaga sa akin. Minsan pa nga, siyang nagre-remind sa akin na magpahinga. Miss Jamie, doon ko naramdaman ang tunay na pag-aalaga. Mahirap mag-aral habang malaki ang tiyan. Nakakapagod ang commute at ang mga exam. Pero hinding-hindi ko iyon naramdaman dahil sa suporta ni Juan at Angelica. Silang nag-aalaga sa akin tuwing masama ang pakiramdam ko at silang nagpapalakas ng loob ko tuwing piling ko'y bibigay na ako. Nanganak ako ng maayos at sa wakas, nakapagtapos din ako ng kursong Business Administration. Hindi naging hadlang ang pagkakaroon ng anak o ang pagkakaiba ng edad namin ni Juan. Ngayon, mayroon na akong magandang trabaho. Nakakatulong na rin ako sa mga gastusin sa bahay at nakakapasyal na kami sa mga lugar na dati ay pinapangarap ko lang habang nagtitinda ng tilapia sa Batangas. Hindi naging madali ang huling bahagi ng paglalakbay ko. Noong mga panahong malapit na akong manganak, halos hindi na ako makalakad ng maayos. Mabigat ang tiyan, madaling mapagod, at madalas sumakit ang likod ko. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong magpatuloy. Naalala ko pang gabi bago ang final exams ko. Nakaupo ako sa kama, hawak ang reviewer. Pero halos hindi ko na mabasa sa sobrang pagod. Lumapit si Juan. Marahang hinaplos ang likod ko. Magpahinga ka muna, sabi niya. Umiling ako. Konti na lang, kaya ko to. At sa gilid naman, si Angelica. Nakaupo rin, may hawak na notes. Ate Danica, ako na pong magbasa. Makinig ka na lang. Alok niya. Ngumiti ako. At doon ko na-realize, hindi ko kailangang kayanin ng lahat mag-isa. Hanggang sa dumating ang araw na isinilang kong anak namin. Habang hawak ko siya sa unang pagkakataon, hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya at pasasalamat. Mula sa pagiging ulila at mag-isa, ngayon ay may sarili na akong pamilya. Isang pamilyang hindi ko man pinili noong una, pero buong puso kong niyakap. Pagkatapos noon, mas lalo akong nagsumikap. Bitbit ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang hirap, ang pagod, ang mga luha. Bilang inspirasyon para tapusin ang sinimulan ko. At ng araw ng graduation, habang suot ko ang toga, hindi ko mapigilang balikan ng lahat. Mula sa palengke hanggang sa entablado. Nakita ko si Juan sa audience. Nakangiti. May halong luhang mga mata. Katabi niya si Angelica. Masiglang kumakaway. Doon pa lang, panalo na ako. Masasabi ko na tunay ngang may rainbow after the rain. Ang dating ulilang tinderang walang direksyon, ngayon ay isang ganap na profesional at masiyang ina't asawa. Napakagandang kwento, Danica. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ang kwento mo ay isang paalala na ang edukasyon
ay walang pinipiling edad at ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano kayo katagal magkakilala o sa agwat ng inyong edad, kundi sa kung paano ninyo itinataas ang isa't isa. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Danica? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Gusto namin marinig ang inyong mga opinyon. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession. Ingat kayong lahat.